Gawa natin ng breakdown ang mga fees pag gagamitin natin ang Philippine ATM card sa ibang bansa. Pero ipakita ko na rin muna yung local. Para sa mga OFW na magbabakasyon sa Pinas, mas maganda Philippine ATM card yung gamitin mo kasi ito lang yung mga fees natin. So pag ginamit mo yung Maya debit card, yun yung gagawin natin example dito. So ito lang yung mga sisingilin sa'yo ng bank. So 15 to 18 pesos kada withdraw, depende sa ATM machine na withdrawhan mo. Sila kasi nagsiset nun. Pero kung sa Land Bank ATM machine ka mag-withdraw, nasa 10 pesos lang kada withdraw yung fee. Kung balance inquiry naman, 2 to 5 pesos, depende sa brand ng ATM machine. Tapos makapag-withdraw ka ng up to 50,000 pesos. Pagdating sa pagbayad gamit ang Maya debit card sa mga tindahan sa Pinas, since local yun, hindi kasi singilin ng international transaction fee. So kung magkano naman yung mga presyo ng mga pinamili mo sa isang tindahan, kung ginamit mo yung Maya debit card, yun din yung mababawas sa Maya account mo. Punta na tayo dito ngayon sa paggamit ng Philippine ATM card abroad. So ang gagamitin natin ulit na example dito is yung Maya debit card. So ito yun. Pag nag-withdraw ka sa ATM machine abroad, ito automatic ang magiging fee, 200 pesos kada withdraw. Tapos may papatong na 1.75% na international transaction fee. Dito sa international transaction fee, depende pa yan sa brand ng ATM card na gagamitin mo. 1.75% sa Maya, 0% sa GCash, pati sa Cbank, and iba pa. Up to 4.5% dun sa ibang ATM card. Mas maganda, alamin mo muna yung international transaction fee ng ATM card na gagamitin mo bago ka mag-withdraw sa ATM machine sa ibang bansa. Tapos, balance inquiry naman. So, $1 naman yung charge yan kada check mo ng balance. Itong currency conversion fee, very minimal lang. Pwede natin ignore to. Punta tayo saglit dito. Para sa mga OFW na gusto magkaroon ng Maya account, so ang kailangan nyo lang is Philippine SIM card at saka valid ID katulad ng passport. Tapos, install nyo lang yung Maya app and mag-register. Ang maganda pa rito, magiging mataas yung chance mo magkaroon ng credit card. So kung OFW ka na gusto magkaroon ng credit card, dito ka mag-ipon, gamitin mo lang sa pagbayad ng bills yung Maya app para magkaroon ka ng chance ma-offera ng credit card. Ang tagal ko nag-a-apply sa ibang mga banks, mga major banks ng Pinas, nag-fill talaga, nire-reject ang applications ko, pero dito, na-approve ako. Okay, so since habang wala ka pang credit card, ito muna yung kukunin natin, yung Maya debit. Kailan mo kukunin yung Maya debit card na to, yung physical ATM card? Pagdating mo sa Pinas, o kaya mga 3 days before ka umuwi ng Pinas, mag-request ka. Tapos, home delivery yung card. Pero habang nasa abroad ka pa, pwede tayong kumuha ng digital card. So, ito yun. May card details yan, pwede natin gamitin sa mga online shop o kaya pagbayan sa mga bills natin sa Pinas, katulad ng Meralco, ganyan, or Shopee. So, yung card details, ipasok natin doon. So, ganyan. Para gumagalaw na yung pera mo dito sa loob ng Maya. Yung presyo nga pala ng ATM card, kung magre-request ka ng physical card is, meron Maya Pink Glitter Edition na 450 pesos. Pero yung mga standard ATM cards nila is nasa 200 pesos. Goods na yan hanggang mag-expire yung card. Expiration yata niya is nasa 5 years. Okay, so ito na yung sample computation natin pag mag-withdraw tayo sa ATM machine sa ibang bansa. Ang gagawin natin example dito is yung paggamit ng Maya debit card sa ATM machine sa Saudi. So, ito, mag-withdraw tayo ng 1,000 real sa ATM machine. Ang palitan dito is 15.58. So, matatanggap mo is 1,000 real. Tapos, ang mababawas mo initially sa account mo is 15,580. Pero ito na yung mga papatong dyan. Ito yung naka-indicate madalas sa mga website, yung withdrawal fee na 200 pesos. Pero ang hindi masyado naka-indicate, ang nilalagay lang nila is yung foreign transaction fee or international transaction fee nung ATM card na gagamitin mo. Sa Maya debit card, meron siyang 1.75% na international transaction fee. So, yan. 15,580 times 1.75%. So, ito yung additional na fee na babawas dun sa Maya account mo. So, 273.
Mako-consider natin to na hindi naman masyadong hidden fee. Total deduction sa my account natin is, ayan, 15,580 plus 200 and plus 273. So mula 15,580 naging 16,053 yung nabawas sa'yo. Kumbaga nagkaroon ng additional charge na 473. Yan yung withdrawal fee. Bawat withdraw mo, sa bawat withdraw mo ng 1,000 reals, may nababawas sa'yo na 473 na withdrawal fee. Para ma-verify mo yung international transaction fee at saka yung withdrawal fee ng Philippine ATM card mo, mas maganda, i-search mo yung ganyan. So, Maya Debit Card, International Transaction Fee, ilalayout naman niya dito. O kaya, Maya Debit Card Withdrawal Fee. Kung ibang bank pa yan, palitan mo lang yung Maya ng brand nung bank mo, tapos ilagay mo na yung mga sumusunod na yan. Katulad niya, limito na rito, 1.75% yung international transaction fee niya. Para maiwasan natin masingil ng mga gantong fees, mas maganda gamitin mo yung Philippine ATM card mo sa pagbayad diretso sa tindahan. Basta may makita kang Visa card or Mastercard logo, kung mapapansin mo naman sa ATM card ng Pinas, katulad nito, may Mastercard logo, katulad niyan, may Visa. So karamihan basta may makita kang Visa or Mastercard logo sa tindahan, o kaya tanungin mo mismo yung tindero kung tumatanggap sila ng Visa or Mastercard, pag umuo sila, pwede mong ipambayad yung mga cards na yan. Kahit anong Philippine ATM card, meron silang mga Visa or Mastercard logo. Although medyo mataas yung fees nito, pinaka-recommend ko lang yung paggamit ng Philippine ATM card sa pag-withdraw sa ATM machine sa ibang bansa bilang OFW is pag may emergency ka o kaya nadali yung sahod, ganyan. Diyan dumadating yung mga emergency natin. So, pwede rin kasi na yung family natin sa Pinas, ganito yung scenario. Pag kunwari nadali yung sahod mo, kunyari ilang buwan kang walang sahod, kung meron kang dalang Philippine ATM card, yung family mo sa Pinas, magpadala na lang din sila sa Maya account mo para magkaroon ng laman. Tapos yung Philippine ATM card mo, yung Maya debit card mo, pwede mo nang gamitin sa pag-withdraw para magkaroon ka ng pera habang wala kang sinasahod sa company mo. So yung mga ganong instances, nasosolusyonan natin. Kasi yung iba, nadali yung sahod, tapos wala silang Philippine ATM card. Anong nangyayari? Napipilitan yung family nila sa Pinas na magpadala gamit ang cash pickup sa Western Union. Tapos si kabayan, maghahanap pa ng branch para kunin yung cash pickup na yon sa Saudi. Pero, yung fees pa nun, kung kukomputin mo, libo-libo yung nawalang pera ng dahil sa palitan, sa exchange rates. Tapos idagdag pa natin, sobrang mahal ng transfer fee.